Magandang araw ka Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Nilait-lait ni Sara Duterte. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Grabe ha? Nilait-lait itong murang bigas at ang akala niya baboy ang kakain. Malaking insulto yan sa maraming Pilipino na nahihirapan sa pang-araw-araw. Nahihirapan maghanap ng pera pambili ng bigas tapos mamaliitin na itong bigas na 20 pesos per kilo pagkain ng baboy. Pero napahiya siya dito ka-coffee. Pahiyang-pahiya si Sara Duterte dito dahil mismo ordinaryong Pilipino, ordinaryong consumer ang nagsasabi na maayos yung 20 pesos per kilo na bigas. So far ma'am, yung inamoy niyo, kumusta po siya? Okay siya. Okay siya. Wala naman kayong naaamoy gaya ng mga reklamo ng iba na dati na babaho? Wala naman sa... Wala rin bokbok. Walang ano ma'am? Walang bokbok. Ayan si ate na mismo nagsabi. Napahiya ngayon itong vice presidente na wala namang ginagawa. Oy, 3 taon ka na dyan Anong major accomplishment? Sige, ilapag nyo. Mga DDS, ilapag ninyo ang major accomplishment ni Sara Duterte. 3 taon na siya dyan, wala pa rin nagagawa. Itong administrasyon, maraming nagagawa, binabash. Pag-inggit, pikit. Kung naiinggit ka kay PBBM dahil nagawan niya ng paraan. Kasi, balikan natin sinasabi ni Sara. Ito, pakinggan ninyo. Sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yun. Hindi raw posible. Ipapangako ba naman ni PBBM yan kung hindi posible? Napahiya ka ngayon, posible naman pala. Kasi magaling ang presidente. Hindi nagawa ng tatay mo yan. Nagawa ni PBBM. Kaya ngayon, masakit sa damdamin ninyo. Hindi ninyo matanggap na magaling ang presidente at 20 pesos na lang ang kilo ng bigas. Sa iba't ibang parte sa Pilipinas. Option to ka-coffee ha. Again, option to. Nasa sayo yan. Kung may budget ka, kung may pera ka, pambili ka ng 50 pesos per kilo ng bigas, di doon ka. Huwag ka na makipag-agawan sa mga kababayan natin na nangangailangan at medyo kapos sa buhay. At ang budget sa bigas, malaking bagay na yan, 20 pesos. Kung noon, budget nila yan, 40 pesos per kilo, ngayon 20 pesos. Ibig sabihin, kung noon 1 kilo lang ang nabibili nilang bigas, ngayon, 2 kilo na. Hindi sila magugutom. Bagamat, aminin natin, hindi man kasing ganda ng kalidad ng mamahaling bigas. At least nakatawid ka sa gutom. Hindi kumakalaman sikmura mo. Kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay nakakaangat-angat, naku, ang dami sa social media, kumakalait dun sa bigas, pangit daw. Gabaan kayo. Kaya mo afford mo Yung iba nating kababayan, hindi afford. Kaya nga, ginagawa ng gobyerno ngayon, nagsusumikap para mas maging mura yung mga bilihin. Partikular po itong bigas dahil importante ito para sa pamilyang Pilipino. Sa ibang bansa, hindi kasi hindi naman sila makakanin Makatinapay sila, makapizza. Pero sa atin, importante ang bigas. Anong natatandaan ninyo? Noong December, may inamyandahan na batas si PBBM. Yung Rice Tarification Law. Anong pinaka-purpose niyan? Para bigyan ng mga kapital, bigyan ng access sa mga magsasaka, pagandahin ang kalidad ng mga binhi. Mamaya pag-usapan natin yan. Yun ang long term. Kasi sinasabi nila, pansamantala lang yan. Kasi itong bigas na to na 20 pesos hanggang December lang. May long term na plano. Kasi sanay kayo sa band-aid solution. Sanay kayo sa bashing. Gusto nyo lagi perfect? Dahan-dahan. Huwag kayo masyadong exage. Kaya importante ka-coffee na yung iboboto natin sa nalalapit na halalan, siguradong susuporta sa mga programa ng ating presidente. Straight all the way, iboto natin ang alyansa. Sige. Pahiya sila ngayon Nasa kaliwat ka ng pahayagan. Nasa ABS-CBN Headline. 20 pesos per kilo rice officially sold in the Visayas. At sa ibang parte pa ng Pilipinas ka-coffee in the coming days sa mga kadiwa stores. The 20 pesos per kilo rice program, also known as Benteng Bigas Meron Na. Ayos to Benteng Bigas Meron Na was officially launched in Visayas nitong Mayo 1. Na maraming mga basher ang naglabasan na akala mo ang yayaman. Ang aarte. Hindi ko kayang kainin yan kasi pagkain ng hayop yan. Wow, edi wow.
It was a simultaneous event, but the Cebu leg was special as it was graced by Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Simultaneous events were also held in Bohol, Iloilo, and Samar through the kadiwa ng Pangulo. 20 pesos ito. Samantala, kung bibili tayo, nasa 48 pesos. Yan po ang sinasabi ng senior citizen na si Letty Romero, who was at the venue hours before the start of the program. O, imagine mo ha, 48 pesos. Noon, nabibili nila yung ganong klase ng bigas, 48 pesos, pero ngayon 20 pesos na lang. Sabi ng mga DDS, kasi sinubsidize naman ng gobyerno. Malamang, masama ba i-subsidize ang gobyerno? Kaya nga nandiyan ang gobyerno para sa nangangailangan Subsidize talaga yan. Alam naman, bilhin mo ng 5 piso ang bigas sa magsasaka at ibenta mo ng 20. Sinong ginipit mo ron? Hindi yung magsasaka? Common sense. Sa subsidize ng gobyerno yan, in the first place, may pera ang gobyerno. Kesa nakawin yan, i-subsidize mo yan, makikinabang yung mga magsasaka, makikinabang yung mga consumers na medyo kapos sa budget. Ayaw nyo nun? Win-win solution. The same way, yung mga sumasakay ng MRT, sumasakay ng LRT, subsidize din ng government yan, kaya mura ang pamasahe dyan. O may problema ba dyan? Kini-question ninyo yung pagsasubsidize dito sa presyo ng bigas? Malaking bagay nga yan. Ay nako, mga bulok talaga kayo. Wala na kayong ginawang maganda. Masaya ako dahil sa dami ng tao, ako ang unang makakabili ng murang bigas. Malaki na itong naitutulong sa pamilya ko. Sabi po ni Gina Mandiuya, who has a disability on her left leg. Biruin mo, PWD. Masaya. Nakabili ng murang bigas, tapos ayaw mo nun. Gusto mo itigil yung pagbebenta ng murang bigas? Nasaan ang kukote mo? Isip-isip ka, bakit ganun? Diba? Common sense Ang dami nakikinabang. Posibleng ikaw hindi ka nakikinabang dahil mayaman kay alta syudad ka Napaka-arte mo, hindi ka kumakain ng 20 pesos per kilo ng bigas. Okay lang yan. Kasi afford mo ang 50, afford mo ang 70 pesos per kilo ng bigas. Pero hindi ibig sabihin na ipapatigil mo yung programa na yan dahil hindi ka nakikinabang. Ibabash mo yung programa na yan, lalaitin mo yung mga bumibili ng 20 pesos per kilo ng bigas at sasabihin nyo pagkain ng baboy yan dahil hindi ka nakikinabang. Huwag naman ganoon. Sobra naman yan, di ba? Matindi naman yan. Anong klaseng ugali naman yan? Pag-usapan natin yung kalidad kasi pangit daw po yung quality. Pagkain daw po ng adik. Sabi sa online pagkain daw po ng adik yung bigas na yan. Ang yayabang ninyo. Laurel, si Department of Agriculture Secretary Laurel and Governor Gwen Garcia ng Cebu dispelled rumors that the 20 pesos per kilo ng bigas is not of good quality. This is rice from our farmers. Let us put our faith in them. Quality din naman ang Filipino farmers. Quality ang Filipino rice, sabi ni Garcia. Correct. Ako yung bigas ko ngayon galing Leyte. Hindi siya kasing puti na mga nabibili natin sa merkado na mga imported. Pero masarap. Hindi kasing, sabi nga, Snow White, hindi kasing Snow White na mga nabibili natin na imported, pero masarap. Minsan, matigas. Disabawan mo, diskartihan mo. Kung may pera ka, bumili ka ng iba. Diba? Haluan mo ng iba, sangkapan mo, diskarte na lang. Pero hindi ibig sabihin, lalaitin mo na yung mga produce, lalaitin mo na yung ani ng mga magsasakang Pilipino. Insulto yan. Lalo na, galing pa sa Vice Presidente ng Pilipinas, malaking insulto yan. Laitin mo pagkain ng baboy, anong klaseng pag-iisip yan? Anong klaseng kokote yan? Diba? Hindi nila matanggap dahil kumikilos ang gobyerno. Yan ang problema nila Kasi dapat hindi kumilos ang gobyerno Kung inyong matatandaan, December 2024, may nilagdaan po si PBBM. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Inamyendahan na batas para mas mapaigting pa ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Kasi itong batas na to, long term. Importante meron tayong batas na pinaghuhugutan, pinag-aangklahan ng mga programa. Ito, headline, PBBM inks law to further boost Philippine rice industry. Kasi kailangan natin muling buhayin kasi namatay ang industriya na yan Nung panahon ni Marcos paulit-ulit na kwento na ito, gasgas na ito. Maganda ang industriya ng bigas sa Pilipinas. In fact, other neighboring countries natin dito sa Pilipinas nag-aaral. Anong nangyari sa mga sumunod na administrasyon? Pinabayaan panahon nila Cory and yung mga succeeding administrations. Pinabayaan ninyo yan.
O ngayon, muling binubuhay ni PBBM yan. President Marcos signed on Monday. Ang petsa nito ka-coffee ha, December 9, 2024. The law amending the Agricultural Tarification Act or ATA to make the country's rice industry more competitive. Yun naman talaga ang importante para hindi napapabayaan yung ating mga magsasaka. Hindi sila naiiwanan. And eventually, kasi as of the moment, kailangan talaga natin mag-angkat ng bigas. Hindi natin pwedeng itigil ang pag-aangkat. Sa totoo lang ka-coffee. Dahil kapag hindi tayo nag-angkat ng bigas, limitado na naman yung supply natin. A law of supply and demand. Pag limitado ang supply, tataas ang presyo. Kaya hindi pa natin pwede itigil ang pag-aangkat ng bigas. Siguro in the future, pag self-sufficient na tayo, pag kaya na natin, once na mapakinabangan na natin itong mga efforts na ginagawa ng gobyerno, pwede na natin itigil. Pero as of the moment, real talk tayo, huwag tayo magpaka-plastic, kinakailangan pa talaga natin mag-angkat ng bigas. The law, according to President Marcos, also aims to ensure that farmers gain steady access to resources they need to succeed. Ito yung sinasabi natin. Dapat meron silang access. Simpleng pautang para sa binhi. Kung inyong natatandaan, in the previous months ka-coffee, anong ginawa ni PBBM? Inabsuelto yung utang ng mga magsasaka. Di ba? Bakit inabsuelto? Para makapag-focus ulit sila. Start over again. Tataas yung kanilang kita. Yan ang sinasabi, masaganang ani, mataas ang kita. O sige, absuelto, utang naman sa gobyerno yan. Mayaman naman ang gobyerno. Sige, huwag nyo nang bayaran yan para sa mga magsasaka. Di ba? Ganyan ang gobyerno. Ganyan ang gobyerno ni PBBM na hindi nyo matanggap na parang kayo ang inaapi. Kahapon nandiyan tayo sa Lucena, nasa Quezon, rally ka-coffee, no? Yung mga magsasaka, hindi ko tinatanong yun ha. Nagpasalamat sila kay PBBM dahil nabigyan ng titulo. Nabigyan sila ng lote sa kahang lote. Diyan sa Quezon, diyan sa Lucena. Hindi kami pinag-uusapan yan, dami tinanong. Nagsabi sila, nagpapasalamat sila kay PBBM. Bagamat hindi siya mismo yung nabigyan. Yung kanya mga kikilala, kanila kamag-anak, nakatanggap ng lote. Diba? Mga magsasaka ito. Ganyan ang gobyerno. In a speech during a ceremony at the Malacanang Palace, President Marcos said the law amending Republic Act No. 11203 or the Rice Tarification Law seeks to extend the implementation of the RCEF o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund until 2031 and increase its funding from 10 billion pesos to 30 billion pesos. Yun ang sinasabi natin, kailangan ng batas. Kasi kapag doon may batas, may allocation, may budget allocation. Kapag napirma ng presidente yan, ibig sabihin may paghuhugutan ng pera. Ayan na, from 10 billion magiging 30 billion. Anong ibig sabihin yan? Kapag may pondo, may paghuhugutan ng pambili ng mga makinarya, pambili ng mga dekalidad na binhi, pambili ng mga kinakailangan ng mga magsasaka para matulungan at mapataas ang kanilang production. Pagsasagawa ng research, malaking bagay din po yan. Through the RCEF, we have been able to invest in high-quality seeds. Yan ang sinasabi natin. Mga dekalidad na binhi para yung ani hindi mabilis masira. Mechanization, yung mga harvester, mga teknolohiya na kinakailangan, mga equipment na kinakailangan. Mechanization para hindi na tayo mano-mano na yung kalabaw pa rin yung nagpo-flow, kalabaw pa rin yung naghuhukay ng lote. Kailangan natin ng machines para mas mapabilis natin yung production at mapababa yung cost. Kaya nagiging mahal ang bigas natin kasi mataas ang production cost. Anong ibig sabihin yan? Malaki yung gastos mo sa pagtatanim ng palay. Siyempre, alam naman ibenta mo ng mas mababa yan, ibebenta mo yun ng mas mataas yan kasi malaki yung gastos mo. Kasi yung labor, halimbawa, mano-mano pa, as compared kung machine na yung gagamitin, mas mababa yung cost. Ang tendency, sa negosyo, mababa ang cost, mas mababa ang presyo. Diba? I hope na iintindihan nyo ako ka-coffee. Mechanization, very important. Training of our farmers. Correct. Para hindi nasasayang yung mga binhi dahil sa maling practices. Ensuring that they are equipped with the right skills and tools to increase productivity. With the expiration of the original 6-year plan for RCEF fast approaching, it became clear that we needed to extend and strengthen the program, sabi po ng ating presidente. Yan ang presidente. Nag-iisip, hindi yung ngangalang. Naghihintay lang ng kung anuman. Di ba? Ganun dapat. O hindi na matanggap yan. Kaya ba ni Sara yan? Hindi niya kaya yan. Kaya ba ni Digong yan? Hindi niya nagawa yan. O si Sara, hindi raw kaya tong 20 pesos. Eh kaya pala. O pahiya ka ngayon. Di ba? Sino nakakaya ngayon? Hindi ikaw. Ay nako.
Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction, ka-coffee dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasukin na lang ka-coffee. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. At hit nyo po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you in my next video ka-coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye.